Good evening po, ma'am. I'm Alexis Sophia Santos and I'm your student health educator. And tonight, ma'am, we will discuss the factor of, or we will discuss the insomnia. May I know your name po? I am Ella Sophia Hobbs Jesus. Now, ma'am, we will discuss kung ano po yung mga factors kung bakit po nagkakaroon ng insomnia or ano po yung mga types nito. And kung ano po yung mga pwede niyong gawin upang iwasan to. Insomnia po is experience disruption in how you feel or function because you aren't sleeping enough. About 10% of the world's population experience insomnia that qualifies as medical condition. It usually dangerous and there are many ways including medication, mental health option to treat it. Do you experience po ba insomnia? Yes. Meron po tayong dalawang types ng insomnia. Yun po yung short-term insomnia and chronic insomnia. Yung short-term insomnia po is also known as acute insomnia or adjustment insomnia. This brief episode po is difficulty sleeping. Short-term insomnia is often caused by a stressful life, like stress po kayo buong araw. Tapos dun po yung possible na magkaroon kayo ng short-term insomnia, mahirapan kayo matulog the night na naging pagod kayo sa buong araw. Tapos yung isa naman pong types ng insomnia is chronic insomnia. Ito naman po yung long-term pattern of difficulty sleeping. It is considered chronic if a person has trouble falling asleep or staying asleep at least 3 nights per week for 3 months or longer. Ito yung po yung mga tumatagal na lang parang sa isang week, ilang araw na kayong gano'n na sunod-sunod na hindi agad nakakatulog. Tapos mas tumatagal pa siya ng ilang buwan or ng ilang months. Doon po papasok na chronic insomnia na siya. Tapos po yung mayroong chronic insomnia is inability to get sleepy. They need may be persistent or go away and recur with months-long episode at time. And chronic insomnia has many potential causes like acute insomnia. Yung acute insomnia po, pwede po siyang pag tumagal is magiging chronic insomnia if hindi po siya maiiwasan. Mayroon po tayo dito types of causes of insomnia kung bakit kayo nagkakaroon or ba't nyo na-experience yan every night. Isa po dito yung stress, travel or work schedule, poor sleep habits, eating too much late in the evening. Sa stress naman po, sobrang pagod kayo sa buong araw or kaya ilang araw kayong hindi nakakuha ng tamang tulog. Doon po pumapasok yung magkakaroon kayo ng insomnia, parang tuloy-tuloy na siya. Doon possible na pumasok yung chronic insomnia pag ilang araw ng ganun. Or possible naman po sa travel or work schedule. Kunwari, pang gabi yung schedule niyo ng duty. Tapos sa umaga, dapat kayo tulog kasi ganun yung pattern ng work niyo. Or poor sleep habits, like matutulog kayo sa tanghali, tapos gigising kayo ng mga alanganing oras, like 5 p.m., ganyan. Tapos parang sa gabi, mahirapan na kayo matulog. Or minsan naman po yung pagkain ng marami sa gabi. Doon po kasi nahihirapan tayo i-digest yung food, kaya parang hirap din tayo matulog pag gabi. Kasal din po dito yung mental health disorders like anxiety, ganyan, or mga trauma nyo na parang hirap po kayong i-handle siya. Kaya pag gabi, parang doon lahat ng mga iniisip nyo nagsama-sama. So, nahihirapan din kayong matulog ng maaga or makatulog ng maayos. Tapos yung mga medicine din po pwede nyo tinitake or kumari maramdam na hindi agad kayo makakatulog kasi sa effect ng medicine or sa mga antidepressant and medicine for asthma or blood pressure. May mga side effects po siya. Or possible naman po sa medical condition nyo, like for example,
linked with insomnia include ongoing pain, cancer, diabetes, heart disease, asthma, ganyan po. Possible yung mga pain nyo na nararamdaman is susumpong siya sa gabi, ganyan. Tapos isa na po yun sa factor na may hirapan kayo matulog buong night. Tapos isa din po sa factor baka tayo nagkakaroon or causes ng insomnia is yung pag-take natin ng caffeine, nicotine, or alcohol if nagtitake po kayo. Pero for sure po nagtitake naman po kayo ng coffee, no? Yes. Yan po. Isa po yun sa factor na nahihirapan po tayo matulog sa gabi pag-take po ng coffee. Ito naman, i-discuss ko naman po ngayon yung signs and symptoms na possible po, na meron po kayo na experience ngayon na pwede po natin matawag na nagkakaroon po kayo ng insomnia. Isa po dito yung having a hard time falling asleep at night. Na-experience ko po ba yun? Tapos po, waking up during the night, like, kunwari matulog po kayo ng alanganin, tapos magigising din po kayo ng alanganin oras. Tapos may hirapan na po ulit kayo matulog. Tapos po, pag matutulog kayo ng alanganing oras, tapos waking up early din. Tapos yung feeling tired or sleepy during the day, sa buong araw, parang doon kayo, gusto nyo matulog, tapos sa night, ayun nyo doon matulog kasi wala na. Parang doon yung energy nyo yung ganyan. Tapos feeling cranky, depressed, or anxious. Yun nga po, isa yun sa factor na parang hindi tayo nakapag-isip ng maayos. So, pag gabi, parang nahihirapan din tayo matulog. Ngayon naman po i-discuss ko yung natural care and medical treatment of insomnia na pwede po natin gawin para ma-lessen or maiwasan yung pagkakaroon ng insomnia. Isa po dito yung medical management, like treatment for insomnia depends on its cause. Kunwari po, meron po kayong traumatic experience or anxiety. Possible po dyan na pwede po natin gawin yun. Magpapakonsult po tayo sa mga psychologists, ganyan, para sila po yung magpapayo sa atin kung ano yung pwede natin gawin. If possible na maiwasan natin mag-isip ng ganito sa gabi para mas makatulog tayo ng maayos. Learning how to manage your stress can cure acute insomnia, and cognitive behavioral therapy for insomnia can one of the treatment for chronic insomnia. And yung pag-sleep, yung natural remedies naman po natin para maiwasan yung pagkakaroon ng insomnia is magkaroon po tayo ng time management sa pagtulog or magkaroon tayo ng sleep schedule para yung cycle po ng sleep pattern natin is maayos. Kaya po matulog po tayo ng 9 or 8 p.m. ng gabi. Tapos kung usually po may klase kayo ng morning, ang gising nyo na po nun is 5 para po makompleto natin yung 6 to 8 hours sleep per night. And try not to watch or use your phone before going to sleep kasi po isa yung po sa factor kung parang nahihirapan tayo kasi yung attention natin is nadadivert sa gadgets. Kaya parang kahit gusto natin matulog, pinipilit natin mag-isip kasi may ginagawa tayo. Tapos yung attention natin doon magpunta. Kasi yung pag-iwas po natin pagkain ng marami before matulog is isa din po sa natural remedies na pwede natin gamitin. And isa din po pala sa factor yung comfy po kayo sa hinihigaan nyo para po mas mabilis kayo makatulog. Yan. Kasi po meron po time na kung hindi talaga natin lugar or bahay yung tinutulugan natin, may factor na hindi tayo agad nakakatulog, di ba? Kaya mas maganda po na comfy kayo dun sa bed nyo, sa lugar na tinutulugan nyo para magkaroon din kayo ng maayos na sleep. And isa din po sa didiscuss ko yung cognitive behavioral therapy for insomnia na pwedeng ma-stop or mapigilan na yung mga thoughts na pwede kayong magising ng kahating gabi. Usually recommend this for first treatment for people with insomnia. Typically,
cognitive behavioral therapy as effective or more effective than sleep medicine. Yung pag-take po ng mga kunwari sleeping pills, ganyan. Mas maganda daw po ito. Ito yung gamitin natin kaysa yung mag-take ng mga medicine. Matatandaan niyo po ba kung ano po yung two types ng insomnia? So, sa nalaman ko, yung two types is short-term or acute insomnia and yung chronic insomnia. May natatandaan po ba kayong mga causes or factor kung bakit po tayo nagkakaroon ng insomnia? Possible causes ang neto is nasira yung body clock natin. So, yung sleeping schedule natin, hindi na siya yung sa normal na dapat 8 hours of sleep, and then yung stress natin, yung pagkain din. So, overall, it's more on our lifestyle, kung paano natin i-manage yung oras natin, is yung disiplina natin, kung when dapat tayo matulog. Tapos, if we sleep on the right time, for example, nasabi mo kanina na may times pag natutulog tayo sa afternoon, possible na di tayo makakatulog ng nasa tamang oras pagdating. So, more on therapy lang siya, sabi no? Sa CBT more, it's better if you work it within yourself, you got to take the medicines kasi it will help us avoid the side effects. Meron po ako isa-share sa inyong quote to live by from Proverbs 3 verse 24. When you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. And concluding point po is, if you're struggling with sleepless night, remember that God offers a peace that surpasses understanding. Surrender your worries to Him each night and allow His presence to quiet your mind. True rest is found not just in the body, but in the souls that trust in Him. Yun lang po, ma'am. Sana po may natutunan kayo sa discussion. Thank you po. Thank you po.